Abala si Alvin sa kanyang trabaho. Lumipas ang ilang araw ay iginugol niya lang ang sarili niya sa trabaho. At sa bagong empleyado na si Diane ay naging close na silang dalawa. Lagi silang tinutokso ni na Roxy at Jerry. Ngunit hindi pinapatulan ni Alvin ang mga biro ng dalawa. Ngayon ay tinuturuan ni Alvin si Diane. Biglang bumulong si Diane sa kanya. "Si Sir Luis," mahinang sabi ni Diane. Napatingin naman si Alvin sa gawin ni Luis. "Come to my office," saad ni Luis sa kanya. Napatingin si Alvin kina Roxy at Jerry. Walang magawa si Alvin kundi ang sumunod kay Luis. Nang nasa loob na si Alvin ay naupo na siya at hinintay niya lang ang sasabihin ni Luis. Pero napansin niya na tila may bumabagabag kay Luis. Bigla naman napatingin sa kanya si Luis. "Oh, sorry," paumanhin ni Luis. "It's not about work. It's about Jana." Nang marinig ni Alvin ang pangalan ni Jana, ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. "Bakit? Ano nangyari kay Jana?" Puno ng pag-aalala na tanong ni Alvin. "Nothing happened to her. She confessed to me, but..." Alam naman ni Alvin na si Luis ang pinili ni Jana. Naalala niya noon ang sinabi ni Jana ng araw na yun. Nakaraan araw na pagpili. Sa bahay ni Luis, nagpaalam na sina Alvin, Roxy at Jerry. Inihatid sila ni Jana hanggang gate. Nakasakay na si Roxy at Jerry sa sasakyan. Bubuksan na ni Alvin ang pintuan ng driver's seat nang tawagin siya ni Jana. "Alvin?" Napaharap si Alvin kay Jana. Ano yon, Jana?" Tanong naman ni Alvin. Pansin ni Alvin ang malungkot na mukha ni Jana. "Bakit? Anong problema?" Sunod na tanong ni Alvin. "Pasensya ka na, Alvin. Mayroon ako napupusuan." Anito. Napahinga ng malalim si Alvin. Hindi niya sinisisi si Jana sa pagpayag ng dalaga sa kanya na ligawan nito. At least he tried his best. Kahit hindi sabihin ni Jana sa kanya kung sino ang lalaking napupusuan nito, ay alam niya naman na si Luis yun. Paano pa nga ba siya kung ikumpara siya kay Luis? "Sus, okay lang. We can be friends naman. Well, I hope na maging happy ka with him." Pilit na sabi ni Alvin. "Pasensya ka na talaga." Paumanhin ulit ni Jana. "No worries. We have to go." Paalam ni Alvin. Sa pagbalik tanaw ni Alvin sa oras na yun, ay natanggap niya naman na. Pero ang hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang sabihin sa kanya ni Luis ang tungkol sa pag-confess ni Jana dito. Para ipamukha sa kanya na hindi siya ang pinili? Para naman na mapang-asar ito sa kanya? Kung yan lang ang sasabihin mo sa akin na hindi ako interesado, alam ko na ikaw ang pinili ni Jana. Napabuntong hininga si Alvin at ipinagpatuloy ang sasabihin. "Ano pa ba gusto mong mangyari? Ipamukha sa akin at ipagyabang na nanalo ka?" Matamang na seryosong nakatingin lang sa kanya si Luis. "Look, I didn't say to her that I like her too because..." Napatigil naman si Luis sa pagsasalita na tila hirap sabihin ang susunod na salita. "Ano? Bakit hindi mo masabi? Dahil ano?" Gaya ng sabi mo, isang katulong si Jana. Kaya nang malaman mo na nililigawan ko siya ay gusto mo ng challenge? Ganyan na ba kaboring ang buhay mo? Sa bagay, sa pagkain, kulang ang sangkap kung walang spice. Mahabang pahayag ni Alvin. Pero hindi pa siya tumigil na magsalita. Sana hindi na lang si Jana ang pinaglaruan mo. Mali, sana hindi mo ito ginagawa sa mga babae. I don't know your background, but please, just please stop playing with women. Para sa kanya na ang isang Mr. Luis Aldama ay magkagusto lang sa isang katulong? Imposible yun dahil sa muka at kisig ng pangangatawan ay lahat ng babae ay bibigay sa kanya. No wonder na pati si Jana ay pinatulan niya. Kung may masamang karanasan si Luis noon, ay dapat hindi ito ina-apply sa iba pang tao. Are you done? Walang emosyon na sabi ni Luis. I'm done. Simpleng sagot ni Alvin. You know, Mr. Alvin, I'm not yet done talking, but you cut my line. Napakunot noo si Alvin at nakinig na sa sasabihin ni Luis.
Yeah, I admit that I've been a douchebag, pervert, what else? A bastard. What can I do? I'm just a man. Oh, I use them. Sumingit si Alvin. You're a jerk. Natawa naman ng bahagya si Luis sa kanya nang sabihin niya yun. I forgot that one. And yes, I'm a jerk. I love playing with them. Back then. May diin na sabi ni Luis sa dalawang huling salita na nasa huli. Huminga ng malalim si Luis at ipinagpatuloy ang sasabihin. Until I met Jana, everything's changed. When I first saw her, it was like it was the first time I liked the girl. Napansin ni Alvin ang pag-amo ng mukha ni Luis at parang kaibigan lang siya nito na nagkukwento sa kanya. What's your point, Mr. Aldama? Tanong ni Alvin na mukhang naiinip na. Gusto ko lang sabihin na I failed to protect her. Nung sinabi niya na gusto niya ako, ay hindi ko sinabi sa kanya ang nararamdaman ko. Instead, naging masama ako. Masama ang mga nabitiwan kong salita sa kanya. Ginawa ko yun dahil may problema ako. And you're right, I'm a jerk. At biglang dumating ang karma ko, gayon na ngayon ay nagmahal ako ng tunay. Even if nireject ka ni Jana, I know that she can learn to love you back. I know you are a good person, Alvin. That is why I chose you to protect her. Mahabang litanya ni Luis. Naintindihan naman ni Alvin ang punto ni Luis. Kung ano man ang problema ni Luis ay wala na siyang pakialam dun. Ang tanging gusto lang na mangyari para sa kanya ni Luis ay ang protektahan si Jana. Dahil alam niya rin kung gaano ka-inosente si Jana. I'll accept it. Kung ano man ang wika ni Alvin. Tumango naman si Luis sa kanya at nagpasalamat. Samantala, sa bahay ni Luis. Nasa labas pa rin si Ellen habang kausap niya si Arnel. Nagtataka siya na para bang kung magtanong si Arnel ay alam nito na nasabi niya na kay Luis ang tungkol sa pagbubuntis niya. Malakas ang kutob niya na may sinabi si Jana kay Arnel. Ang bilis pa naman uminit ng dugo niya kay Jana ngayon. Paano na lang kaya kung nalaman ni Jana na si Arnel ang ama ng pinagbubuntis niya? Hindi ko hahayaan na malaman ni Luis ang totoo. Paano ba yan? Huwag mong kalilimutan ang napag-usapan natin. Kung hindi ay ako na mismo magsasabi kay Luis tungkol dyan sa bata. Sabay turo ni Arnel sa tiyan ni Ellen. Akmang sasakay na si Arnel ng tricycle nang pigilan ni Ellen ito. May sinabi ba si Jana sa'yo? Wala. Bakit mo naman naitanong? Ani Arnel nang makasakay ng tricycle. Wala naman. Sige, umalis ka na at huwag ka na magpapakita dito. Nang makaalis na si Arnel, ay pumasok na si Ellen sa loob ng bahay. Pagkapasok niya ng bahay, ay nadatnan niyang inilalabas ni Jana ang pinamili nito sa plastic. Nilapitan niya si Jana. Hindi niya alam kung bakit nag-iinit ang ulo niya kay Jana. May sinabi ka ba kay Arnel? Mataray na tanong ni Ellen kay Jana. Biglang napatingin naman sa kanya si Jana na may takot sa mukha nito. Wala, ate. Nauutal na sagot ni Jana. Matagal na nakatitig lang si Ellen kay Jana. Gusto niyang saktan si Jana, ngunit pinipigilan niya ang sarili niya. Agad din na umiwas ng tingin si Ellen na biglang sumagi sa isip niya na baka paglihian niya pa ito kung sakali. Ayaw niyang mangyari yun. Inirapan ni Ellen si Jana at dumiretso na siya sa kwarto niya. Sa kwarto niya, nahiga lang siya at iniisip ang pinag-usapan nila kanina ni Arnel. Anong habang dapat niyang gawin? Susundin niya si Arnel o hindi? Meron na siyang plano para sa kanya lang ng anak niya. Pero mukhang hindi siya magtatagumpay sa plano niya kung nakapaligid si Arnel. Bakit ngayon ay pinagtatabuyan niya na si Arnel? Simple lang. Wala na talagang pag-asa na magbago si Arnel. Gugustuhin niyang mamuhay ang anak niya ng marangya kung si Luis ang gagawin niyang ama ng dinadala niya. Unti-unti nang nararamdaman ni Ellen ang antok. Ipinikit na niya ang mata at natulog na siya. Sa kusina, abala si Jana sa paghihiwa ng sibuyas. Malalim ang kanyang iniisip. Gusto niyang sabihin kay Luis na hindi ito ang ama ng dinadala ni Ellen. Pero hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Luis. Sa kanyang pag-iisip ay biglang napatigil siya sa paghihiwa.
Biglang napaangat ang kanyang ulo at nanlaki ang mata niya nang makita niya sa harapan niya si Luis. Bigla siyang napabitaw sa kutsilyo at napalayo. Gaano katagal na siya nasa harap ko? Ikaw pala, nakauwi ka na pala, nauutal na sabi ni Jana. Bigla siyang napakunot noo dahil bakit nagsalita siya at kinausap niya si Luis. Iniiwasan niya to. Si Ellen, seryosong tanong ni Luis sa kanya. Nagbago ang tono ng boses nito bigla na ikinataka ni Jana. Kanina lang ay kinukulit pa siya nito na makipag-usap sa kanya. Nasa kwarto niya, sagot ni Jana habang nakayuko. I see. Well, I have something important to tell you. Pero mamaya ko na sasabihin sa'yo. Finish that first. Kaswal na sabi ni Luis. Hindi na sumagot si Jana at sinundan niya lang ng tingin ng binata habang ito ay papaakyat sa pangalawang palapag. Bigla namang kinabahan si Jana dahil lang bitin na lang ang sasabihin sa kanya. Pansin din niya na nag-iba talaga si Luis. Ipinagpatuloy na lang ni Jana ang kanyang ginagawa. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na ni Jana ang pagluluto. Nakahanda na ang lahat ng kakainin nila. Anong ulam? Masungit na tanong ni Ellen. Napatingin naman si Jana kay Ellen na nasa kusina na rin. Nilagang baka ate. Mahinang sagot ni Jana. Wala nang iba? Tanong muli ni Ellen na tinitigan ang lamesa kung may iba pang ulam. Ito lang naluto ko. Kinakabahan na sabi ni Jana. Umirap si Ellen. Sana man lang ay tinanong mo kung anong gusto kong kainin. Alam mo naman na buntis ako. Parang amo na talagang umasta na si Ellen kay Jana. Dahil lang sa buntis ito, ay tila ito na ang susundin ni Jana. What's the problem here? Narinig ni Jana ang malaki at mababang boses ni Luis. Tanging nakayuko lang siya para tuloy na aping-api siya sa pamamahay ni Luis. Hindi ko gusto niluto ni Jana, ani Ellen. Nanlaki ang mata ni Jana at napatingin siya kay Ellen na lumapit kay Luis at umangkla sa braso nito. Sa labas na lang tayo kumain. Hindi ko talaga gusto ang pagkain na niluto ni Jana. May inis sa boses ni Ellen. Napayuko ulit si Jana. Tanging nakatayo lang siya sa isang sulok at hinihintay ang utos ni Luis. Para sa kanya ay si Luis lang ang susundin niya. Okay, sang-ayon ni Luis. Jana, ikaw na lang ang kumain yan. Sa labas na kami kakain. Nang marinig ni Jana yun, ay nakaramdam siya ng kirot sa puso niya. Ngayon ay naramdaman niya na tunay na siyang katulong. Sige po, tanging sagot ni Jana habang hindi siya nakatingin kina Luis at Ellen. Narinig niya na lang ang mga yabag ng mga ito na umalis na ng kusina. Napaupo si Jana sa upuan at tiningnan ang nakahandang pagkain. Matamlay na sumandok siya ng kanin at ulam at nagsimula ng kumain. Gusto na niyang umalis bilang katulong kay Luis at magpakalayo-layo. Ngunit kailangan niyang maghanap ng isa pang trabaho. Siguro ay kailangan niya na munang umuwi ng probinsya ulit. Pero paano gagawin niya? Matapos kumain si Jana ay iniligpit at hinugasan niya ang pinagamitan niya kanina sa pagkain. Dumiretso na rin siya sa kanyang kwarto. Nakaupo lang siya sa kama malapit sa side table. Nakatingin siya sa kanyang cellphone. Tinitingnan ang kanyang orasan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa umuwi sina Luis at Ellen. Pagkagising ni Jana ay agad na bumangon siya. Routine niya ulit ang maglinis sa umaga. Pagkalabas ni Jana ng kwarto niya ay may napansin siyang matandang babae na nakaupo sa sofa sa may sala. Naglakad lang siya hanggang sa napunta siya sa gawin ng matandang babae at binati ito. Matapos niyang batiin ang matanda ay dumiretso siya sa kusina. Ngunit napatigil siya saglit dahil nakita niya sa kusina sina Ellen at Luis. Si Ellen na abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Luis naman ay nag-aalmusal. Naglakad ulit siya na hindi na lang pinansin sina Ellen at Luis. Kinuha niya na lang ang walis tambo at dustpan. Ngunit nang akmang aalis na siya ng kusina ay tinawag siya ni Luis. Agad na lumapit siya kay Luis. Pansin ni Jana ang paglapag ni Luis ng isang puting makapal na sobre. Here, ito na ang sahod mo. Ito na rin ang huling araw mo sa bahay ko. After you clean the house.
You can leave anytime you want. Kaswal na sabi ni Luis. Po? Tila hindi naintindihan ni Jana ang sinabi ni Luis at maaaring naguguluhan siya sa sinabi nito. Tinatanggal niya ako? Hindi na nagtanong si Jana. Bagkus ay kinuha niya ang envelope. Tiningnan niya ang nasa loob ng envelope. Hindi na siya nagulat na pera ito dahil sa tono pa lang ni Luis kanina ay malamang natanggal na nga siya bilang katulong nito. Maraming salamat, sir. Huwag mo kayo mag-alala. Aalis din po ako pagkatapos kong maglinis. Matapos sabihin ni Jana yun ay umalis na siya ng kusina, bitbit ang walis tambo at dustpan. Makalipas ang 1 oras ay natapos na rin si Jana sa paglilinis. Pagbalik niya sa kwarto niya at papasok na sana siya upang mag-impake, ay nagulat siya nang makita niya ang bag niya sa labas ng kwarto. Napatingin naman siya sa may pintuan nang lumabas si Ellen. Wala na si Luis ngayong oras na to at nasa trabaho na ito. At mukhang sa tingin ni Jana ay lilitaw na naman ang pagiging mataray ni Ellen sa kanya. Ako na nag-impake ng mga damit mo. Nakakahiya kasi sa bagong katulong na matagal siyang maghihintay sa sala. Ang sakit din sa puwet na nakaupo lang siya doon magdamag habang hihintay ka niya. Mataray na pagkakasabi ni Ellen. Hindi sumagot si Jana kay Ellen. Kinuha niya na lang ang bag at akmang aalis na talaga siya ng bahay. Tutal nasa eco bag na lahat ng damit niya. Ngunit bigla na naman na nagsalita si Ellen. Alam mo, Jana, alam mo ba kung bakit tinanggal ka na ni Luis? Hindi ko na kailangan ng dahilan. Walang ganang sabi ni Jana. Tumalikod na siya kay Ellen upang maglakad na papunta sa main door. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niya ang kamay ni Ellen sa buhok niya. Bastos kang babae ka? Sigaw ni Ellen habang sinasabunutan si Jana. Napaupo si Jana sa sahig habang hawak niya ang kamay ni Ellen na nakasabunot sa kanya. Sobrang sakit ng pagkakasabunot sa kanya ni Ellen na feeling niya ay matatanggal na ang buhok niya sa anit niya. Puisit ka? May gana ka ng gumanyan? Sinabi ko talaga kay Luis na tanggalin ka dahil ayokong makita ka. Ayokong paglihihan kita. At sa tuwing nakikita kita ay naiinis ako. Aray! Tama na! Aalis na ako! Ano pa bang gusto mo mangyari? Alam ko naman na ayaw mo na ako simula pa lang. Nahihirapan na sabi ni Jana. Oo, umalis ka na at magpakalayo-layo. Ayoko nang makita ka. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. At please lang, huwag ka nang magpapakita pa kay Luis. Puwersahan na inalis ni Jana ang kamay ni Ellen na nakasabunot sa kanyang buhok. Humarap siya kay Ellen na umiiyak. Oo, hindi na ako magpapakita sa inyo. Paninindigan ni Jana. Nanginginig ang mga tuhod ni Jana nang tumayo siya. Sobrang namanhid ang katawan niya at ang mata niya ay namamagana. Kinuha niya ang bag at walang paapaalam kay Ellen at umalis siya ng bahay ni Luis. Dali-daling lumabas si Jana ng subdivision. Nakahanap naman siya ng taxi na masasakyan niya. Manong, sa terminal ng bus po. Saad ni Jana sa manong driver. Iyak nang iyak si Jana sa loob ng taxi. Ano pa bang magagawa niya kundi ang umuwi na lang sa pamilya niya? Lumipas ang ilang minuto ay nakarating siya ng terminal ng bus. Hindi naman siya nahirapan na makahanap ng bus papunta sa kanyang probinsya. Sa opisina ni Luis, nakaupo lang siya sa kanyang swivel chair. Paano nga ba humantong sa pagpapaalis niya kay Jana? Nang gabing yon nang lumabas sila ni Ellen ay panay ang reklamo ni Ellen sa kanya. Laging binabanggit sa kanya si Jana, na obvious naman na ayaw ni Ellen kay Jana. Ibinigay niya ang sahod ni Jana kanina at hindi lang sahod kundi ay sinobrahan niya pa. Para yun sa pamilya ni Jana, bilang tulong niya na rin. Nakakalungkot man sa parte niya na hindi niya naipaglaban si Jana. Pero yun lang ang tanging magagawa niya sa ngayon. Naaalala ni Luis ang pagtrato ni Ellen kay Jana. At sa pananalita ni Ellen na sa tuwing binabanggit nito ang pangalan ni Jana ay halatang ayaw nito sa dalaga. Nakalis na kaya siya? Kinuha ni Luis ang cellphone niya sa may lamesa niya. Tinawagan niya si Jana, ngunit hindi nito sinasagot ang cellphone nito. Sunod naman na tinawagan niya si Ellen. Sinagot naman nito ang tawag niya. Luis, ba't napatawag ka? Itatanong ko lang kung nakaalis na si Jana.
Kaswal na tanong ni Luis. Oo, umalis na siya. Okay. At binaba na ni Luis ang tawag. Agad na tumayo si Luis mula sa pagkakaupo at madaling lumabas ng opisina. Naninikip ang dibdib niya at gusto niyang pigilan si Jana. Hindi niya kayang mawala sa paningin niya si Jana. Para siyang adik na si Jana lang ang hinahanap niya. Napag-isip-isip niya na rin na ang nasa sinapupunan lang ni Ellen ang magkakaroon ng koneksyon nilang dalawa at walang pagmamahal. Pwede niyang gawin na suportahan na lang si Ellen at si Jana talaga ang pakakasalan niya. Oh please, sagutin mo tawag ko, Jana. Inis na sabi ni Luis. Ibinalik ni Luis ang cellphone sa bulsa ng kanyang slacks. Nasa parking area na siya at hinihintay niya ang pagsagot ni Jana sa kanyang tawag kanina. Ngunit wala pa rin. Kaya naman ay pinaandar niya na ang sasakyan niya at pumunta sa mga terminal ng bus. Hindi niya alam kung saan na terminal ng bus pumunta si Jana. Paspas ang kanyang pagmamaneho at sa bawat terminal ng bus ay tinitingnan niya kung nakasakay na ba si Jana ng bus. At sa huling terminal ng bus na pinuntahan niya at akmang ipaparada niya ang sasakyan niya, ay siya naman ang kita niya kay Jana na nakasakay na sa bus. At ang sinasakyan ng dalaga na bus ay paalis na. Bumaba ng sasakyan si Luis at hinabol ang bus na sinasakyan ni Jana. Ngunit ang dulo ng bus na lang ang inabutan niya. Napahinto siya sa pagtakbo. Malalim ang kanyang paghinga, dala ng kanyang mabilis na pagtakbo. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya dahil sa pagtakbo at isama na rin ang kanyang nararamdaman na hinanakit nang hindi niya naabutan si Jana upang pigilan ito. Bumalik si Luis sa kanyang sasakyan at tumiretso na lang ulit siya ng opisina. Wala sa sariling naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina. Parang nawalan siya ng isang bahagi sa kanyang katawan. Nakaupo lang siya sa kanyang swivel chair at muling nag-isip. Biglang sumagi ang mukha ni Jana sa kanyang isipan. Kita niya ang lungkot sa mukha ng dalaga kanina. Maybe it's the best for us. Siguro ay mas mabuti muna ang ginawa niya. Makalipas ang ilang oras, matapos ang trabaho niya ay umuwi agad siya ng bahay. Nag-hire siya ng katulong na sa kanya lang magre-report ang matanda kung ano man ang ganap kay Ellen tuwing wala siya sa bahay. Nang makarating si Luis ng bahay ay agad na sinalubong siya ni Ellen. Tamang-tama at katatapos lang ni Manang Lita magluto. Masayang wika ni Ellen sa kanya. Umangkla pa sa kanya si Ellen habang sila ay papasok ng bahay. Nang makapasok sila sa loob ng bahay ay napatingin siya sa gawin ng kusina. Nanlaki ang mata niya nang makita niya si Jana na naglalapag ng ulam sa lamesa. Ngunit sa kanilang pagpunta sa kusina ay naging si Manang Lita na ito. Magandang gabi, sir. Bati ni Manang Lita kay Luis. Binati din ni Luis si Manang Lita habang siya ay nakaupo na. Napansin niya na aalis na si Manang Lita ng kusina. Kaya naman ay agad na pinigilan niya to. Manang, sabay na po kayo sa aming kumain. Pagyaya ni Luis sa matanda. Bago sumagot si Manang Lita, ay mabilis na tumingin ito sa gawin ni Ellen at ibinalik din ang tingin kay Luis. Nako, busog pa ako. Nagmerienda kasi ako kanina. Dahilan ng matanda. Ganun ho ba? Nasabi na lang ni Luis. Gusto niyang isabay ang matanda sa kanila ni Ellen dahil ayaw niya ang presensya ni Ellen. Kumain na lang silang dalawa ni Ellen. Tahimik lang si Luis at ayaw niyang kausapin si Ellen. Kung magtatanong lang si Ellen ay saka lang siya sasagot. Bukas pala check-up ko, panimula ni Ellen. Tanging tugon lang ni Luis at pinagpatuloy ang pagkain. Pwede mo ba akong samahan? Alam mo naman na may pasok ako bukas. Dahilan ni Luis. Ikaw naman ang may-ari ng kumpanya. Maririsked mo naman ang iyong meeting at gagawin mo. Napakuyom ng kamao si Luis. Walang emosyon na tumingin siya kay Ellen. Mas importante ang meeting ko at gagawin ko sa opisina. Kaya mo naman mag-isa, bibigyan na lang kita ng pamasahe. Hindi nagsalita si Ellen at yumuko na lang. Oo nga naman, saglit lang naman magpa-check up. Tumayo si Ellen. Pasensya ka na, nawala na ako ng ganang kumain. Ano na naman ang drama ni Ellen? Napabuntong hininga si Luis. Pinuntahan niya si Ellen sa kwarto nito. Kumatok siya sa pintuan nito
Ellen, walang sagot siya na nakuha. Kumatok ulit siya. Ellen, buksan mo ang Napatigil si Luis sa pagkatok at narinig niya na umiiyak si Ellen sa loob ng kwarto nito. Okay, bukas lang. Dahil sa mga susunod na araw ay busy na ako. Matapos sabihin ni Luis yun ay umalis na siya sa tapat ng kwarto ni Ellen. Pumunta na siya sa kwarto niya at nagpalit ng damit. Matapos din yun ay naghilamos at nagsipilyo na siya. Nang wala na siyang gagawin lahat-lahat ay dumiretso na siya sa kanyang higaan. Ipinikit niya ang kanyang mata. Ngunit iminulat niya ang mga mata niya dahil hindi talaga siya makakatulog. Hindi talaga siya tinatamaan ng antok. Paulit-ulit din na sumasagi sa isipan niya si Jana sakay ng bus kanina. Napabangon si Luis ng kama. Sa tabi ng kama niya na side table na parang drawer ay kinuha niya doon ang isang bote ng gamot. Binuksan niya ang takip ng bote ng gamot at mula sa loob ng bote ay kinuha niya ang isang tablet at inilunok ito. Ilang minuto ang lumipas ay napapansin na ni Luis ang unti-unting pagpikit ng kanyang mata. Luis? Narinig ni Luis ang mahinang boses ni Jana. Wala siyang makita. Itim ang paligid. Paikot-ikot ang kanyang pagtingin sa paligid. Pero halos itim ang buong paligid. Luis! Muling pagbanggit ng mahina ni Jana ng pangalan ni Luis. Jana, nasa ka? Nagbago ang paligid. Nasa terminal siya ng bus. Nandito ulit ako. Napatingin si Luis sa bus at nakita niya si Jana na sakay nito. Hindi pa umaalis ang bus. Tumakbo si Luis sa bus at pumasok. Hinanap niya si Jana at pinuntahan ito kung saan ito nakaupo. Hindi siya napansin ni Jana at nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Pero tumingin din sa kanya si Jana. Marahil ay napansin siya na nakatayo malapit sa pwesto ng dalaga. Luis, anong ginagawa mo dito? Hindi ba nasa opisina ka na? Malumanay na sabi ni Jana. Hindi sinagot ni Luis si Jana. Imbis na sagutin niya si Jana ay kinuha niya ang kamay nito at hinila niya palabas ang dalaga ng bus. Ano ba, Luis? Pagpigil ni Jana. Nang makalabas sila ng bus ay sakalang nagsalita si Luis. Hindi niya pa rin tinatanggal sa paghawak ng kamay si Jana. Mahal kita, Jana. Sorry kung nasabi ko masasakit sa'yo noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero ikaw ang mahal ko. Nakita ni Luis ang pag-alis ni Jana ng kamay niya sa kamay nito. Mahal kita, pero tama lang na sinabi mo sa akin yun. Ayoko na, nasaktan na ako. Pagkatapos sabihin ni Jana yun, ay iniwan na nito si Luis at pumasok na muli sa bus. Hahabulin na sana ni Luis si Jana, ngunit biglang umandar na ang bus. Napamulat ng mata si Luis. Hingal na hingal siya at pinagpapawisan. Napasa po siya sa kanyang noo. Nasa kwarto si Ellen. Hawak niya ang cellphone ni Jana. Natagpuan ni Manang Lita ang cellphone at ibinigay ito sa kanya. Nababasa ni Ellen ang mga dating text nila Luis at Jana noong panahon na umalis siya saglit at nagpakasaya kasama si Ernel. Nalaman niya na habang wala siya sa bahay ay ginawang empleyado ni Luis si Jana sa kumpanya nito. Inis ang naramdaman niya nang mabasa niya iyon sa cellphone ni Jana. Tapos ngayon na mensahe ni Luis kay Jana. Mukhang napansin ni Ellen na may gusto si Luis kay Jana. At kanina ay napilitan lang sabihan ng masasakit na salita ang dalaga. Nag-vibrate ang cellphone ni Jana. Binuksan ni Ellen ang message at si Luis ang nag-text ulit. Ang daming text ni Luis na gusto nitong makita si Jana at may sasabihin nito. Pinipigilan din ni Luis na umalis muna si Jana. Nagtataka si Ellen kung bakit pinipigilan ni Luis si Jana na wag munang umalis. Anong balak mo kay Jana, Luis? Lumabas ng kwarto si Ellen at pumunta sa kwarto ni Manang Lita. Kumatok siya at pinagbuksan din naman siya ni Manang Lita ng pinto. Ellen, may kailangan ka? Tanong ni Manang Lita. May sasabihin lang ako, Manang Lita. Yung mga nalaman mo kanina, ay huwag mo ipagsasabi kay Luis. Napakamot ng ulo si Manang Lita at sumang-ayon na lang. Matapos makipag-usap ni Ellen kay Manang Lita, ay pumunta naman siya sa kusina upang maghanda ng kakainin ni Luis.
Ngunit napatingin siya sa hagdanan nang makita niyang pababa si Luis at nakasuot na ito ng formal attire. "Good morning, mag-breakfast ka muna," wika ni Ellen. "Sa labas na ako kakain." Napatingin na lang si Ellen kay Luis na diretso lang lumabas ng bahay habang ito hindi nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Ellen. Siguro nga na tinamaan si Luis kay Jana. Sa tagal na nakasama niya si Luis at sa mayroon na namamagitan sa kanila noon, ay wala man lang siyang narinig na pag-confess ni Luis sa kanya. Tanging ang namamagitan lang sa kanila ay libog at walang pagmamahal. Pero nang dumating si Jana at ilang linggo pa lang ito, ay hindi niya aakalain na mahuhulog si Luis sa dalaga. Natawa ng mapait si Ellen nang maisip niya yon. Oo nga naman, at mas bata sa kanya si Jana ng ilang taon. May nangyari na ba sa kanilang dalawa? Kaya ba ginusto niya si Jana dahil mas magaling siya kaysa sa akin? Ang daming katanungan ang nasa isip ni Ellen ngayon. Naaalala niya noon na isang inosenteng babae rin siya nang mamasukan kay Luis. At naalala niya na ito ang kumuha sa kanyang iniingatan na perlas. Flashback. Pag-doorbell ni Ellen ay walang lumalabas sa bahay ng pagtatrabahuhan niya. Sa isip niya na sa laki ng bahay ay baka hindi ito narinig ang pagdodoorbell niya. Kaya naman ay muli niyang inulit ang pag-doorbell. This time, sunod-sunod na ang kanyang pag-doorbell. May lumabas ng bahay. Unang nakita ni Ellen ang babaeng lumabas. Kasunod ang lalaking gwapo. Tumabi si Ellen upang bigyan ng daan palabas ng gate ang babae. Naisip niya na baka itong dalawa ang magiging amo niya. Pagkalabas ng babae ay babatiin sana ni Ellen ito. Ngunit nagdiretso ito ng lakad. "Anong kailangan mo?" Masungit na pag-approach ng lalaki kay Ellen. Bigla naman nataranta si Ellen at napabati siya kaagad sa lalaki. Magandang umaga po," mabilis na pagbati ni Ellen. "Ito po ba ang bahay ni Sir Luis Aldama?" Tumango naman ang lalaki kay Ellen. "I am. Come in." Pinapasok naman si Ellen ni Luis sa bahay nito. Namangha siya sa mga nakikita niyang kagamitan sa loob ng bahay ni Luis. "Take your seat first and we will discuss about your duties and also your salary." Saad ni Luis. Naupo naman si Ellen sa mahabang sofa. Inilibot niya pa rin ang paningin niya sa loob ng bahay ni Luis. Kinakabahan din siya at the same time dahil baka nakakatakot ang magiging amo niya. "Here." Napatingin naman si Ellen sa lamesa nang inilapag ni Luis ang tasa na may laman na mainit na kape at sandwich. "So where are you from, miss?" Tanong ni Luis habang paupo ito sa single couch. "I'm Ellen Alejano po. Galing po ako sa Giginto." Pagpapakilala ni Ellen. "Oh, okay." Nagtanong pa si Luis sa kanya at sinagot naman niya lahat ng tinanong nito sa kanya. "Okay, since you know your duties, I will leave now and I have work today." Sabay tayo ni Luis. "Sir, ano pong oras ang uwi mo para po makapagluto ako?" Habol na tanong ni Ellen. "I'll be late, so don't wait for me. I have to go." At umalis na si Luis. Napansin ni Ellen na ang sungit ng magiging amo niya. Kaya naman naisip niya kung may nagawa ba siya na hindi maganda. Kinuha na lang ni Ellen ang sandwich at kinain ito. Matapos kumain si Ellen ay nakalinis na rin siya lahat-lahat. Sa laki ng bahay ni Luis ay naisip niya na siguro ay kahit anong yaman nito ay malungkot naman ang buhay nito. Dahil mag-isa lang itong nakatira sa bahay. Sumapit ang gabi. Natapos na siyang kumain ng hapunan ay dumiretso na siya ng kwarto niya at natulog na. Napamulat ng mata si Ellen nang makaramdam siya ng pagtawag ng kalikasan. Madaling lumabas ng kwarto si Ellen at dumiretso sa banyo. Nang matapos na si Ellen na bumanyo ay akmang papasok na siya ng kwarto niya nang makarinig siya ng kalabog sa pangalawang palapag. At dahil sa curious siya, ay naisipan niyang umakyat sa pangalawang palapag. Dahan-dahan at maingat na naglakad siya papunta sa pangalawang palapag. Hindi lang ang ingay ng bagay ang naririnig niya, kundi ang ungol ng isang babae. Napansin ni Ellen ang nakaawang na pinto at may kaunting sinag ng ilaw sa kwartong yun. Malakas ang kabog ng dibdib ni Ellen
nang siya ay papalapit ng papalapit sa kwartong yun. Muling ungol na nagmumula sa kwartong may kaunting sinag ng ilaw. Nang makalapit na si Ellen sa kwartong yun, ay napahinga siya ng malalim at sumilip sa nakauwang na pinto. Nagulat si Ellen sa kanyang nakita. Kahit na hindi maliwanag ang ilaw, ay kita niya ang ginagawa ni Luis sa babae. Napansin niya rin na hindi ito ang babaeng nakita niya kanina. Lumayo si Ellen sa nakauwang na pinto. Bumalik na siya sa kwarto niya at nahiga sa kama niya. Mulat na mulat ang mata niya at mukhang hindi na siya makakabalik pa sa pagtulog. Anong oras na ba? Napatingin si Ellen sa nakasabit na orasan sa dingding ng kwarto niya. 4:00 na ng umaga. Paano pa siya makakatulog? Gayon na hindi maalis sa isipan niya ang nakita niya kanina. Nagtalokbong ng kumot si Ellen at ipinikit ang kanyang mata. At nagbabaka sakaling makatulog muli siya. Ngunit napamulat muli ng mata si Ellen at tinanggal sa pagkakatalokbong ang kumot sa ulo niya. Nanginginig ang kanyang katawan at uminit ang kanyang pakiramdam. Sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso niya. Ano ba? Iritang sabi niya sa sarili niya. Hindi na talaga makatulog si Ellen at hinintay niya na lang na mag-5 para makalinis na siya ng bahay at para maaga niyang matapos na rin agad. Bumangon ulit si Ellen at lumabas na siya ng kwarto niya. Sumilip muna siya, baka sakaling maagang lumabas si na Luis. Ngunit wala at nagtungo na siya ng kusina upang kunin ang walis tambo at dustpan at nagsimula na siyang maglinis. Hindi rin nagtagal ay 6:00 na nang matapos si Ellen na maglinis at napagtanto niya na hindi pa lumalabas si na Luis. Pero wala na siyang pakialam kung anong oras lalabas ng kwarto si na Luis. Dumiretso na si Ellen ng banyo at naligo. Naiinis na naman siya at hindi niya alam kung bakit ganito mag-react ang kanyang katawan. Bigla na naman sumagi sa isip ni Ellen ang nakita niya kanina sa kwarto ni Luis. Ayoko na! Kinuha ni Ellen ang tuwalya niya at binalot niya ang tuwalya sa kanyang katawan. Lumabas siya ng banyo at dahil malapit ang banyo sa hagdan, ay napatingala siya ng pababa si Luis at nakabihis na ito ng formal attire. Biglang napahigpit siya ng hawak sa tuwalya niyang nakabalot sa kanyang hubad na katawan. Ito na naman, napatingin naman sa kanya si Luis. Kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Napalunok ng laway si Ellen habang papalapit sa kanya si Luis. Hindi siya makatingin sa binata at tila nabato siya sa kanyang kinatatayuan. Nang maramdaman ni Ellen si Luis sa kanyang harapan ay binati niya ito. Magandang umaga po, sir. Kinakabahan na pagbati ni Ellen. Tanging nakatingin lang siya sa paanan ni Luis. Good morning. Pagbati din ni Luis sa kanya na malalim ang boses nito. Akala ko po mamaya pa kayo. Hindi na naituloy ni Ellen ang sasabihin nang magsalita si Luis. Kayo? Akala ko po may kasama kayo. Baka guni-guni ko lang. Dahilan ni Ellen. Ngunit napansin ni Ellen ang saglit na pagngisi ni Luis. Tama ba ang tingin niya nang umisi ito? Hindi pa rin makatingin si Ellen kay Luis. Napansin niya ang isang paa ni Luis na umabante at siya naman ay napaatras. Naiilang si Ellen at sa pag-abante ni Luis ay siya pa rin ay paatras ng paatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dingding. Napaangat ng ulo si Ellen at sa kanyang pag-angat ng ulo ay nanlaki ang mata niya nang malapit ang mukha ni Luis sa kanya. May nakita ka? Tanong ni Luis. Walang ekspresyon ang nakikita si Ellen kay Luis. Kaya naman ay napaiwas siya ng tingin. So, may nakita ka nga? Naramdaman ni Ellen ang pagdistansya ni Luis sa kanya. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kanyang tuwalya. Napatingin na siya kay Luis. We will talk about that later, kapag nakauwi na ako mamaya. Umalis na sa harapan niya si Luis at nabato na lang siya sa kanyang kinatatayuan. But at the same time, nanginginig ang kanyang buong katawan. Anong pag-uusapan namin mamaya? Sumapit ang gabi. Umusbong ang sobrang kaba sa dibdib ni Ellen nang marinig niya ang sasakyan ni Luis. Magmula sa sala ay mabilis na pumasok si Ellen sa kanyang kwarto. Inilapat niya ang tenga niya sa pinto upang pakinggan sa labas ang pagpasok ni Luis sa loob ng bahay.
Biglang napalayo si Ellen sa pinto nang marinig niya ang pagkatok ni Luis sa pintuan niya. Ellen? Hindi sumagot si Ellen at para isipin ni Luis na tulog na siya. Wala na siyang narinig na kasunod na katok ni Luis sa pintuan. Nakahinga ng maluwag si Ellen. Ngunit naalala niya na magbubuhos pala muna siya bago siya matulog. Naupo na lang si Ellen sa gilid ng kama at nakatingin sa orasan na nasa dingding. Hindi rin naman nagtagal ay hindi na makatiis si Ellen ay gusto na niyan lumabas ng kwarto at dumiretso ng banyo. Tumayo si Ellen at naglakad papunta sa pinto. Dahan-dahan na pinihit ni Ellen ang doorknob at dahan-dahan din na binuksan ang pinto. Sumilip muna si Ellen at tiningnan kung nandun ba si Luis sa sala. Ngunit wala siyang nakita. At dahil walang nakita si Ellen na kahit anino ni Luis, ay agad na dumiretso na siya ng banyo at nagbuhos na.